Bumaba na ang poverty rate sa Pilipinas ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Kaya mas mababa ang budget na ipapanukala ng Department of Social Welfare and Development para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa 2027. Nakatutok si Eugene Fernandez. Lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang official national poverty incidence sa panahon ng Administrasyong Marcos Jr. Mula kasi sa 18.1% noong 2021, bumaba ito sa 15.5% sa latest survey noong 2023. Ibig sabihin, bumaba rin ang bilang ng pamilyang kabilang sa poor household bracket na siyang nakikinabang sa programa. Dapat nare-reflect ng yung number ng mahirap doon sa number of 4-piece families being served by the program. Kaya starting next year, sinimulan namin sa 3.5 million households ang isa-serve ng 4-piece. Dahil dito, mas mababa na ang budget na ipapanukala para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program ng DSWD para sa taong 2027. Mula sa 113 billion pesos ngayong taon, aabot na lang sa 99 billion pesos ang pondo ng 4Ps sa 2027, kung saan 83 bilyong piso ang direktang mapupunta sa mga cash grant o subsidy. Ngayong taon, di aabot sa 3 million households ang beneficiaries ng 4Ps. Ibinida rin ng ahensya ang mga programang nakatuon sa pagtulong sa mga Pilipino noong panahon ng Middle East War sa ilalim ng Uplift. Matapos itong mas special mention ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA, kabilang na rito ang cash relief sa ilalim ng AIX, kung saan agaran ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa giyera. Yun po ang isang aming kumbaga feature ng social protection system na pinapakita na namin sa ngayon. Adaptive siya. Ibig sabihin, pag may nangyaring shock o crisis sa buhay ng tao, nasaan ang gobyerno? Ito ang ginawa ng gobyerno. Ito ang ginawa ng DSWD. Binigyan din ng ahensya na habang bumababa ang bilang ng mga mahihirap na pamilya, layunin pa rin ng pamahalaan na matiyak na may agaran at sapat na tulong para sa mga Pilipinong nangangailangan sa panahon ng krisis. Eugene Fernandez, IBC News.